Naisip niyo na ba na sa likod ng isang payak na mukha, ang isang hamak na magsasaka ay maaaring nagtatago ng isang sikretong kasindak-sindak at napakadilim? Sa baryo ng San Isidro, sa lalawigan ng Tarlac, noong dekada 70, may isang lalaking kilala sa pangalang Teodoro, o mas kilala bilang si Ondoy. Maliit lamang ang kanyang katawan, may taas na 4 na talampakan at 9 na pulgada. Ang kanyang mukha ay tila inosente, na para bang walang kakayahang manakit. Madalas siyang makita ng mga taga-baryo na naglalakad ng mabagal, suot ang kanyang luma at kupas na salakot. Kung panlabas na anyo lang ang pagbabasehan, marahil ay walang sinuman ang mag-aakala na ang lalaking ito ang yayanig sa buong gitnang Luzon dahil sa isang krimeng halos hindi kayang isipin ng sinuman. Ang araw na iyon ay tulad lamang ng karaniwang araw sa baryo. Dahan-dahang umiihip ang hangin, dala ang amoy ng basang palayan. Nagtatakbuhan ang mga bata sa mapulang daan ng lupa. Abala ang mga ina sa pagbibilad ng palay sa kanilang mga bakuran. Sa gitna ng payapang pamumuhay na iyon, nakatayo ang isang sira-sirang bahay na pag-aari ni Ondoy. Ang bahay na yari sa kawayan at may bubong na nipa ay hindi kailanman naging malinis. Mula sa malayo, naaamoy na ang isang kakaibang baho. Ngunit, hindi ito gaanong pinapansin ng mga taga-baryo. Itinuring nila itong tanda lamang ng kahirapan. Walang sinuman ang nakakaalam na sa likod ng simpleng pamumuhay na iyon ay may isang madugong kwentong magmamarka sa kasaysayan. Mula pagkabata, si Ondoy ay kilala bilang isang sakitin at mahina. Payat at maliit ang kanyang katawan. Mahina ang kanyang pagsasalita na para bang takot siya sa mundo. Madalas siyang tuksuhin ng ibang mga bata. May mga ayaw pang ang makipaglaro sa kanya. Sa araw-araw, mas gusto niyang mapag-isa sa bahay. Dahil doon, nabuo ang impresyon na isa lamang siyang hangal na binatilyong walang silbi. Naaawa sa kanya ang mga taga-baryo, ngunit hindi rin sila gaanong nag-aalala. Akala nila, si Ondoy ay tatanda lamang bilang isang matandang dukha na walang iiwang baka sa buhay. Ngunit sino ang mag-aakala na sa likod ng maliit na katawang iyon ay nagtatago ang isang tusong isipan at pusong sintigas ng bato? Matagal nang kinikimkim ni Ondoy ang galit sa mundo na sa tingin niya ay hindi kailanman nagbigay ng katarungan sa kanya. Madalas niyang ibulong sa sarili na ang mga mahihina ay laging inaapakan. Mula sa kaisipang iyon, sumibol ang binhi ng kalupitan. Habang tumatagal, nadama niya ang pagnanais na ipakita na siya ay may kapangyarihan. Nais niyang patunayan na kahit maliit ang kanyang katawan, kaya niyang magpasya sa buhay at kamatayan ng ibang tao. Ang kaisipang iyon ay unti-unting lumason sa kanyang mga araw. Sa simula, walang sinuman ang naghinala. Mukha pa ring ordinaryong magsasaka si Ondoy. Kahit bihira siyang pumunta sa bukid, madalas siyang makitang nakaupo sa beranda na may blangkong tingin patungo sa sagingan sa likod ng kanyang bahay. Ang sagingan na iyon ang magiging piping saksi sa lahat. Mula sa isang taniman na dating nagbubunga lamang ng matatabang saging, ito ay magiging isang lugar ng lagim na mahirap paniwalaan. Ngunit, hindi pa nangyayari ang lahat ng iyon. Sa mata ng mga residente, siya pa rin si Ondoy, ang tamad na magsasaka. Walang sinuman ang nakakaalam na sa lalong madaling panahon, ang kanilang mapayapang baryo ay magiging sentro ng balitang gigimbal sa buong bansa. Ang kwento ni Ondoy ay hindi lamang tungkol sa isang mamamatay tao. Ito rin ay isang kwento kung paano ang isang tao ay maaaring maging demonyo kapag ang katamaran, inggit at paghihiganti ay pinabayaan sa puso. Hindi kailanman tinuruan si Ondoy na magtrabaho ng husto. Mula pagkabata, labis siyang pinalayaw ng kanyang ama. Hindi siya natutong magtiis ng gutom o maghirap. Kaya nang maging isang ganap na lalaki, pinili niya ang pinakamadaling paraan upang mabuhay. Ang daang iyon ay hindi pagtatrabaho, hindi rin panalangin, kundi ang daan ng dugo, isang pagpili na sa huli ay naglubog sa kanya sa pinakamababang antas ng pagkatao. Sa tindahan ni Aling Nena, madalas pag-usapan ng mga tao ang mga bali-balitang pagkawala ng ilang manggagawa sa bukid sa palengke ng bayan. Noong mga panahong iyon, walang sinuman ang nag-ugnay nito kay Ondoy. Inakala lamang nila na ang mga manggagawang iyon ay nagpunta sa Maynila upang makipagsapalaran. Walang sinuman ang nakaisip na isa-isa sa kanila ay hindi na nakabalik dahil ang kanilang huling hakbang ay huminto sa sira-sirang bahay sa gilid ng baryo. Si Ondoy, sa kanyang inosenteng mukha, ay nagawang linlangin ang lahat.
Sa harap ng mga residente, mukha siyang ordinaryo, ngunit sa loob ng kanyang tahanan, may isang masamang plano na dahan-dahang nabubuo. Kung babalikan natin ang panahong iyon at tatayo sa harap ng bahay ni Ondoy, marahil ay makikita lamang natin ang isang payat na lalaki na nakaupo hawak ang isang murang sigarilyo. Hindi natin makikita ang anino ng lagim na nakatago sa likod ng kanyang mga mata. Ngunit, ang isang taong may matalas na pakiramdam ay marahil makakaramdam ng kakaibang lamig. Dahil ang bawat taong pumapasok sa kanyang bakuran ay madalas makaramdam ng paninindig ng balahibo. Tila may isang bagay na hindi nakikita ang nagmamasid. Ang pakiramdam na iyon ang nagtulak sa ilan na huwag magtagal doon. Ngunit dahil walang ebidensya, itinuring lamang nila itong isang kakaibang pakiramdam. Ang araw ay naging buwan, ang buwan ay naging taon, at sa baryo ng San Isidro, ang buhay ay tila normal na nagpapatuloy. Subalit sa likod ng tabing ng normalidad na iyon, nagsimula ng humakbang si Ondoy sa madugong landas. Ang kanyang kwento ay hindi isang ordinaryong krimen. Ito ay isang larawan kung paano ang katamaran at maliit na galit na pinabayaang lumago ay maaaring maging isang malaking trahedya. Bago matapos ang dekada 80, ang pangalan ni Ondoy ay naitala na bilang isa sa mga pinakamalupit na serial killer sa bansa. Ngunit upang marating iyon, kailangang balikan ang kanyang kwento mula sa simula. Mula sa isang batang labis na pinalayaw, mula sa isang binatang tinanggihan ng mga kaibigan, hanggang sa wakas ay naging isang halimaw na uhaw sa dugo. Iyon ang simula ng isang mahabang kwento na magpapakilabot sa sinuman. Sa likod ng sirasirang bahay ni Ondoy ay may isang kapirasong lupang tinutubuan ng mga puno ng saging. Mula sa labas, ang sagingan ay mukhang ordinaryo lamang. Ang malalapad na berdeng dahon ng saging ay sumasayaw sa ihip ng hangin. Paminsan-minsan, maririnig ang huni ng mga ibong pipit na naghahanap ng pagkain. Para sa mga taga-baryo, ang sagingan ay pinagkukunan lamang ng bunga at dahon na pambalot ng pagkain tulad ng suman. Walang sinuman ang nag-akala na doon nakalibing ang dose-dosenang madilim na sikreto. Ang sagingan na iyon ang naging piping saksi ng ang isang maliit na lalaking may inosenteng mukha ay nagbagong anyo bilang isang berdugong walang puso. Sa umaga, ang sagingan ay malamig, malilim at maganda pa nga. Minsan, naglalaro ng taguan ang mga bata sa gilid nito. Ang mga ina ay pumipitas ng dahon ng saging para pambalot ng kanilang mga lulutuin. Ngunit pagsapit ng hapon, nagbabago ang kapaligiran. Dala ng hangin ang amoy ng mamasa-masang lupa na tumatago sa ilong. Madalas tumahol ang mga asong kalye ng walang dahilan, lalo na pagsapit ng gabi. Akala ng mga residente, ang amoy ay nagmumula sa basura ni Ondoy na bihira niyang linisin. Walang sinuman ang nakaisip na ang amoy na iyon ay ang halimuyak ng kamatayan na gumagapang mula sa ilalim ng lupa. Si Ondoy ay napakagaling magtago ng bakas. Sa tuwing papatayin niya ang isang manggagawa, kinakalagkad niya ang walang buhay na katawan patungo sa sagingan. Gamit ang isang lumang asarol, maghuhukay siya ng lupa na sapat lamang upang takpan ang bangkay. Walang seremonya, walang dasal. Isang butas, pagkatapos ay isa pa. Hanggang sa ang maliit na sagingan ay naging isang sementeryong walang pangalan. Ang mga katawan ay sunod-sunod na inilagay, pinaghihiwalay ng manipis na lupa na para bang nagsasalansan siya ng panggatong. Lahat ay ginawa sa katahimikan ng gabi. Kasama lamang ang tunog ng mga kuliglig at ang nanginginig na ilaw mula sa gasera na hawak ng kanyang asawa. Habang lumilipas ang panahon, dumami ang mga butas. Nagsimulang mag-alala si Ondoy na baka maghinala ang mga kapitbahay. Kaya nagpasya siyang gumawa ng isang malaking butas, isang uri ng mass grave. Sa katusuhan, inutusan niya ang isang batang manggagawa na maghukay ng lupa, nagkukunwaring para paglagyan ng ani. Hindi alam ng manggagawang iyon na ang butas na kanyang hinuhukay ay magiging kanyang huling tahanan. Ngunit bago matapos ang plano, may natagpo ang kakaiba ang manggagawa. Mula sa lupa, iniangat niya ang isang puting buto na kahawig ng buto ng tao. Sa takot, ipinakita niya ito kay Ondoy. Biglang namutla ang mukha ni Ondoy, ngunit mabilis niyang tinakpan ang kaba at sinabing iyon ay mga labi lamang ng isang lumang libingan. Nakaligtas ang batang manggagawa. Bagamat hindi niya namamalayan, katatapos lang niyang takasan ang kamatayan. Ang sagingan na dating pinagkukunan ng buhay ay naging isang lugar ng kamatayan.
Bawat puno na tumutubo roon ay tila sinisipsip ang dugo at pawis ng mga biktima. Ang mga bunga ay nananatiling hinog, ang mga dahon ay nananatiling berde, ngunit sa ilalim ng lupa nito ay nakatago ang dose-dosenang kaluluwa na hindi man lang nakapagpaalam sa kanilang mga pamilya. Sa mga gabing tahimik, madalas may marinig na kakaibang tunog, tulad ng mga pigil na daing. Ngunit itinuturing lamang itong hangin ng mga taga-baryo. Hindi nila alam na sa ilalim ng lupa, 10 hanggang 12 ng katawan ang natutulog sa kadiliman. Para kay Ondoy, ang sagingan ay ang perpektong lugar. Medyo liblib ito sa gilid ng baryo. Malayo ang bahay ng mga kapitbahay, kaya walang nakakapansin sa kanyang mga kilos. Sa gabi, malaya siyang nakakapaghukay. Ang maliit na gasera na dala ng kanyang asawa ang tanging saksi. Si Lourdes, ang kanyang kaawa-awang asawa, ay umiiyak lamang sa katahimikan. Hindi niya kayang tanggihan ang utos ng kanyang asawa. Sa tuwing may bagong katawang ililibing, nanginginig siya sa takot, ngunit hindi nangangahas na lumaban. Ang sarili niyang buhay ay parang bilanggo na, lalo na't pagkatapos makita ang napakaraming buhay na nawala sa harap ng kanyang mga mata. Nang dumami ang mga biktima, lalong naging mahirap itago ang masangsang na amoy. Nagliparan ang mga berdeng langaw sa paligid ng sagingan. Ang mga taong dumadaan ay madalas magtakip ng ilong, ngunit akala lamang nila ay amoy ng dumi o bangkay ng hayop. Walang sinuman ang naghinala kay Ondoy na mukhang inosente. Sa katunayan, may ilan pang naaawa sa kanya dahil sa kanyang sira-sirang bahay at hirap na pamumuhay. Isang mapait na kabalintunaan. Dahil sa likod ng impresyon ng pagiging mahirap at mahina ay nakatago ang isang kayamanan ng dugo na hindi mabilang. Kung tatayo tayo sa gilid ng sagingan na iyon sa nakaraan, marahil ay maririnig natin ang tunog ng asarol na tumatama sa lupa sa madilim na gabi. Makikita natin ang maliit na anino ng isang lalaking walang tigil sa paghukay. Sa tabi niya, isang payat na babae ang maihawak na gasera. Basa ang kanyang mga mata sa luha. Walang dasal, walang awa, tanging malamig na lupa lamang ang nagtatakip sa lahat ng bakas. Tila nilalamon ng sagingan ang bawat sikreto, naghihintay ng tamang panahon upang ibunyag ito sa buong mundo. At nang sa wakas ay mabunyag ang sikretong iyon, ang buong baryo ng San Isidro ay nagulantang. Dahil sa likod bahay ng isang sira-sirang tahanan, natuklasan ang isang mass grave na naglalaman ng 12-12 ng buhay na pinaslang ng isang hamak na magsasaka. Matapos patayin ang unang manggagawa para lamang maiwasang magbayad ng sahod, naramdaman ni Ondoy ang isang kakaibang dumaloy sa kanyang katawan. Hindi takot, hindi rin pagsisisi, kundi isang uri ng kasiyahan. Pakiramdam niya ay gumaan ang kanyang pasanin sa buhay. Sa kanyang maliit na katawan na madalas laitin, nagawa niyang pabagsakin ang isang tao sa isang hampas lamang ng asarol. Mula roon, nagsimula siyang maniwala na hindi na siya isang ordinaryong tao. Naramdaman niyang siya ay makapangyarihan, kayang magpasya kung sino ang mabubuhay at sino ang mamamatay. Ang pakiramdam na iyon ng kapangyarihan ay nagdulot sa kanya ng pagkaadik. Mula noon, sa tuwing may kailangang gawin sa bahay, hindi na ito ginagawa ni Ondoy ng mag-isa. Butas na bubong, sirang dingding na kawayan, sagingang kailangang linisin, lahat ng iyon ay ginawa niyang dahilan upang maghanap ng manggagawa sa palengke ng bayan. Palagi niyang pinipili ang mga dayo, mga taong walang pamilya sa baryo. Madali silang hikayatin dahil sa sahod na inaalok niya, na kahit maliit ay mas mabuti kaysa wala. Ang mga taong iyon ay pain lamang. Pagkatapos ng trabaho, hihintayin niya ang tamang pagkakataon, at pagkatapos ay hahampasin sila ng asarol o itak. Walang awa. Ang walang buhay na katawan ay kakalagkarin niya patungo sa sagingan upang ibaon sa lupa. Ngunit, hindi doon natapos ang kalupitan ni Ondoy. Sa kanyang isipang lalong lumilihis, sinimulan niyang ituring ang mga biktima bilang pinagkukunan ng pakinabang. Mula sa katawan ng malalakas na lalaki, kinukuha niya ang damit upang gamitin. Pinuputol din niya ang buhok ng mga babaeng biktima dahil naniniwala siyang hindi ito nabubulok sa lupa at maaaring ibenta. Higit pa roon, pinuputol niya ang laman mula sa braso o hita ng mga lalaking biktima at niluluto ito kasama ng mga gulay mula sa kanyang hardin. Ibinubulong niya sa sarili na sa pagkain ng kanilang laman, ang kanilang lakas ay malilipat sa kanya. Ang baliw na paniniwalang iyon ang nagtulak sa kanya na magpatuloy sa sunod-sunod na pagpatay.
Para sa mga babaeng biktima, mas malagim ang kanilang sinapit. Itinuring sila ni Ondoy hindi lamang bilang manggagawa, kundi bilang pampalipas-libog. Kinakalagkad niya sila sa loob ng bahay, kinukuha ang kanilang puri, at pagkatapos ay tinatapos ang kanilang buhay sa isang malupit na paraan. Hindi lamang buhay ang kinuha sa kanilang mga katawan, kundi itinuring din silang parang mga bagay. Ang ilang bahagi ng katawan na itinuturing niyang espesyal ay itinatago niya sa mga bote na mailikido, na para bang personal na koleksyon. Lahat ng iyon ay ginawa sa sirasirang bahay na mukhang mahirap mula sa labas, ngunit nagtatago ng isang lagim na mahirap isipin. Ang kanyang asawa, si Lourdes, ay pilit na ginawang saksi sa bawat karumaldumal na gawain. Pinapalabhan siya ng mga damit ng biktima na puno ng dugo, pinapahawak ng gasera, habang inililibing ng kanyang asawa ang mga bangkay, at pinapalinis ang mga kagamitan pagkatapos gamitin sa pagpatay. Mahina ang kanyang katawan, malabo ang kanyang isipan, kaya hindi siya makalaban. Ang kanyang buhay ay nakatali sa takot. Sa katahimikan, umiiyak na lamang siya. Gabi-gabi, gising siya, naririnig ang tunog ng lupang hinuhukay at ang mga katawang inihagis sa butas. Para kay Lourdes, ang bahay na iyon ay hindi na isang tahanan, kundi isang kulungan kung saan kailangan niyang panoorin ang isang tao na nagiging demonyo. Bawat biktima ay nag-iiwan ng bakas ng kasiyahan para kay Ondoy. Pakiramdam niya ay lalo siyang nagiging makapangyarihan. Ang perang nakukuha ay hindi naman kalakihan, ilang piso lamang o isang resibo ng bigas. Ngunit para kay Ondoy, hindi iyon tungkol sa halaga. Ang mahalaga ay hindi niya kailangang magtrabaho ng husto. Itinuturing niyang ang pagpatay ang kanyang paraan ng pamumuhay, isang shortcut upang makuha ang anumang gusto niya. Habang tumatagal, ang kanyang mga gawain ay hindi na lamang para sa pera, kundi para sa kasiyahang nararamdaman niya tuwing nakikita ang isang buhay na nawawala sa kanyang mga kamay. Dahil doon, pakiramdam niya ay isa siyang maliit na hari na naghahari sa likod ng kanyang sirasirang bahay. Hindi kailanman nalaman ng mga taga-baryo kung ano talaga ang nangyayari. Nakikita lamang nila si Ondoy na lalong nagiging bihira lumabas ng bahay. Paminsan-minsan, lumalabas siya sa palengke na may malamig na mukha, bumibili ng tabako o asin, at pagkatapos ay babalik ulit. Walang naghinala dahil palagi siyang mukhang mahina. Sino ang mag-aakala na ang maliit na lalaking tila walang magawa ay nakapag-ipon na ng dose-dosenang bangkay sa kanyang sagingan? Nabubuhay siya sa gitna ng baryo, ngunit ang kanyang isipan ay malayo na sa pagiging tao. Nawala na ang konsensya ni Ondoy. Ang natira na lamang ay ang pagnanasang maghari, manakit at manira. Kung babalikan natin ang panahong iyon, mahirap isipin na ang isang krimeng ganoon kalupit ay maaaring mangyari sa isang payapang baryo. Ngunit ang katotohanan, sa likod ng tawanan ng mga batang naglalaro ng saranggola, sa likod ng mga luntiang palayan, isang maliit na lalaki ang gumuguhit ng isang madilim na kasaysayan gamit ang dugo ng tao. Hindi na lamang siya isang mahirap na magsasaka. Siya ay naging isang serial killer, uhaw sa dugo, at hindi kailanman nasisiyahan. At lahat ng iyon ay nagsimula sa isang simpleng kaisipan, paano maiiwasan ang pagbabayad ng sahod sa isang manggagawa? Si Ondoy ay isinilang noong 1941 sa baryo ng San Isidro, sa lalawigan ng Tarlac. Noong panahong iyon, ang Pilipinas ay nasa ilalim pa ng pananakop. Ang buhay sa nayon ay puno ng kasimplehan. Ang mga tao ay nagtatrabaho ng husto sa bukid para lamang makakain ng kanin at asin. Sa kabila ng hirap, ang pamilya ni Ondoy ay mayroon lamang 2 anak, isang bagay na bihira noong panahong iyon dahil karamihan sa mga pamilya sa baryo ay may 4 o 5 anak o higit pa. Si Ondoy ang panganay ang nag-iisang anak na lalaki. 3 taon pagkatapos, ipinanganak ang kanyang kapatid na babae na pinangalan ng Elena. Dahil siya ang nag-iisang anak na lalaki, malaki ang pag-asa ng kanyang amang si Mang Cardo sa kanya. Naniniwala si Mang Cardo na ang kanyang anak ang magiging tagapagmana ng pamilya. Pinangalanan niya itong Teodoro sa pag-asang balang araw ay lalaki itong tapat, marangal at magdadala ng karangalan. Mula pagkabata, hindi pinabayaang maghirap si Ondoy. Kung ang ibang mga bata ay tumutulong sa kanilang mga magulang sa bukid, si Ondoy ay kinakarga pa sa isang basket ng kanyang ama upang hindi mainitan. Kapag nagugutom, hindi niya kailangang maghintay, agad na inihahain ang pagkain.
Kapag umiiyak, agad siyang niyayakap at pinapatahan. Bawat hiling niya ay tinutupad na para bang isa siyang munting hari sa kanilang simpleng bahay na kawayan. Samantala, ang kanyang kapatid na si Elena ay sanay ng magparaya mula pagkabata. Siya ang tumutulong sa ina sa pagbabayo ng palay. Siya rin ang naghahanda ng mga kailangan ng kanyang kuya. Ang labis na pagmamahal ng ama kay Ondoy ay sumira sa balanse ng pamilya. Madalas mainggit si Elena ngunit hindi nangangahas na lumaban. Sa kanyang puso, alam niyang hindi kailanman magiging malaya ang kanyang kuya. Ngunit sa tuwing susubukan niyang magsalita, palaging pinagtatanggol ng kanyang ama si Ondoy. Sabi ng kanyang ama, kailangang alagaan ang munting lalaking iyan dahil siya ang pag-asa ng pamilya. Isang kabalintunaan dahil ang pagtrato na iyon ang unti-unting sumira sa pagkatao ni Ondoy. Nang ang mga kaedad niya ay kaya nang magbuhat ng panggatong, si Ondoy ay sanay pa ring magtamad-tamaran. Mayroon siyang kakaibang ugali, mas gusto niyang humiga kaysa umupo, mas gusto niyang umupo kaysa tumayo, at mas gusto niyang matulog kaysa maglakad. Madalas siyang tuksuhin ng mga taga-baryo bilang ang pinakabatugan na binata sa nayon. Ngunit, para sa kanyang ama, hindi problema ang katamaran na iyon. Palaging sinasabi ni Mang Cardo, kailangan lang ng oras ng anak ko. Balang araw, lalaki siyang isang matalinong lalaki. Ang pag-asang iyon ay lalong lumayo sa katotohanan. Sa edad na 12, saka pa lamang pumasok si Ondoy sa elementarya, huli kumpara sa ibang mga kaibigan. Sa paaralan, wala siyang gaanong kaibigan. Maliit ang kanyang katawan, hindi malinaw ang kanyang pagsasalita, kaya madalas siyang pagtawanan at saktan ng ibang mga bata. Nahirapan din ang kanyang guro na turuan siya dahil tamad magsulat si Ondoy at ayaw magsaulo. Araw-araw, umuuwi siyang malungkot ang mukha. Lalong naramdaman niyang hindi makatarungan ang mundo. Habang ang kanyang kapatid na si Elena ay masipag mag-aral at gusto ng mga kaibigan, si Ondoy ay lalong napag-iwanan at piniling magkulong sa bahay. Kahit tamad magtrabaho, mayroon siyang isang hilig, ang pagbabasa ng libro. Sa maliit na silid-aklatan ng paaralan, madalas siyang humiram ng mga libro tungkol sa kasaysayan ng mga kaharian. Nabighani siya sa mga kwento ng mga dakilang datu at raha na namuno ng may ganap na kapangyarihan. Mula sa mga kwentong iyon, nagsimula siyang mangarap na magkaroon ng katulad na kapangyarihan. Sa kanyang isipan, gusto niyang maging isang taong kinatatakutan, isang taong kayang magpasya sa kapalaran ng iba. Ngunit, ang pangarap na iyon ay hindi niya kailanman ibinahagi kaninuman. Sa mata ng pamilya at mga kapitbahay, isa lamang siyang mahinang bata na laging pinoprotektahan ng kanyang ama. Habang tumatanda, nanatiling maliit ang kanyang katawan, mga 4 na talampakan at 9 na pulgada lamang. Madalas ibulong ng mga taga-baryo na ang maliit na katawang iyon ay dahil sa labis na pagpapalayaw, hindi kailanman tinuro ang magtrabaho ng husto. Ngunit ayaw maniwala ni Mang Cardo. Naniniwala pa rin siyang espesyal ang kanyang anak. Madalas pa nga niyang tawaging ilaw ng pamilya si Ondoy. Para sa isang amang bulag sa pagmamahal, ang kahinaan ng anak ay itinuturing na kakaiba. Ngunit, para sa labas ng mundo, ang kahinaang iyon ang lalong nagpalayo kay Ondoy. Ang mga araw sa bahay ni Ondoy ay puno ng katamaran. Nagbabasa lamang siya o natutulog. Ang kanyang kapatid ay patuloy na tumutulong sa ina sa pagtatrabaho, habang ang kanyang ama ay handang pasanin ang lahat ng responsibilidad ng pamilya ng mag-isa. Mula roon, nabuo ang masamang ugali ni Ondoy, ang laging gustong makuha ang madali ng walang pagsisikap. Natutunan niya mula pagkabata na ang buhay ay maaaring daani ng walang pagtatrabaho ng husto, sapat na ang maghintay sa iba na gawin ang lahat. Ang maling aral na iyon ang naging ugat ng lahat ng krimeng kanyang ginawa. Ang isang batang lumaki sa labis na pag-aaruga ng ama ay naging isang lalaking hindi nakakakilala ng responsibilidad. Kung maibabalik lamang ang panahon, marahil ay pagsisisihan ni Mang Cardo ang paraan ng pagpapalaki sa kanyang anak. Ngunit, hindi nakikilala ng kasaysayan ang salitang ulit. Patuloy na lumaki si Ondoy sa isang huwad na kaginhawaan. Sa payapang baryo ng San Isidro, walang sinuman ang nag-akala na ang maliit na batang lalaking pinalayaw ang siyang magdadala ng pinakamalaking sugat sa maraming pamilya.
Ang kanyang kwento ay naging patunay na ang pagmamahal na walang hanggan at maling pagdidisiplina ay maaaring sumira sa kinabukasan ng isang anak at kumitil pa sa buhay ng dose-dosenang inosenteng tao. Ang pagbibinata ni Ondoy ay hindi isang magandang panahon. Habang ang ibang mga kabataan ay nakikipagkaibigan, naglalaro ng sipa sa plaza ng baryo, o tumutulong sa kanilang mga magulang sa pagtatanim ng palay, si Ondoy ay mas madalas na nagkukulong sa bahay. Hindi niya gusto makipag-usap dahil sa tuwing susubukan niyang lumapit, agad siyang tinutukso. Ang kanyang maliit na katawan at hindi malinaw na pagsasalita ay ginagawang katatawanan. Sa kalaunan, pinili niyang umiwas. Ayaw na niyang masaktan sa tuwing siya ay sinasaktan o tinutukso ng kanyang mga kaedad. Ang pag-iisa ang naging kanyang takbuhan. Sa gitna ng kalungkutan, nakahanap si Ondoy ng bagong kaibigan, ang mga libro. Maliit lamang ang silid-aklatan ng paaralan at limitado ang mga koleksyon, ngunit sapat na ito para kay Ondoy upang punan ang kanyang mga araw. Mahilig siya sa mga kwento ng kasaysayan ng mga kaharian. Binabasa niya ang tungkol sa mga datu sa Pilipinas na namuno ng may ganap na kapangyarihan. Tungkol sa mga digmaan, mga estratehiya, at kung paano ang isang pinuno ay kayang pasunurin ang mga tao sa isang utos lamang. Mula sa mga pahina ng papel, lumawak ang kanyang imahinasyon. Naisip niya ang kanyang sarili na nakaupo sa isang trono. Ang mga tao ay nakaluhod sa kanyang harapan, lahat ay sumusunod at natatakot. Sa kalaunan, ang pagbabasa ay hindi na lamang isang libangan. Sinimulan niyang baluktutin ang mga kahulugan na kanyang natututunan. Para sa kanya, ang kapangyarihan ay nangangahulugan ng kalayaan, at ang kalayaan ay nangangahulugan ng kakayahang magpasya sa buhay ng ibang tao. Patuloy na lumago ang kaisipang iyon. Sa bahay, siya ay tamad, ngunit sa loob ng kanyang isipan, abala siya sa pagbuo ng mga pangarap tungkol sa kapangyarihan. Nais niyang maging isang taong iginagalang, isang taong hindi na muling mamaliitin. Mahina man ang kanyang maliit na katawan, naniniwala siyang ang kanyang utak ay maaaring maging sandata. Kailangan lang niyang humanap ng paraan upang gawing totoo ang kanyang mga pangarap. Samantala, ang pang-araw-araw na buhay ay patuloy na mahirap. Lalong naging tamad si Ondoy sa pagtatrabaho. Sa tuwing hinihiling ng kanyang ama na tumulong sa bukid, palagi siyang tumatanggi sa iba't ibang dahilan. Minsan, nagkukunwari siyang masakit ang tiyan, minsan naman ay nahihilo. Sa huli, sumuko ang kanyang ama. Pinili ni Mang Cardo na mag-isa na lamang sa bukid habang naniniwala pa ring espesyal ang kanyang anak. Sa kasamaang palad, ang paniniwalang iyon ang lalong naglubog kay Ondoy sa katamaran. Sanay siyang makuha ang lahat ng walang pagsisikap. Ano mang gusto niya ay tiyak na ibinibigay. Dahan-dahang nabuo sa kanyang puso ang maling paniniwala na ang mundo ay dapat magbigay sa kanya nang hindi niya kailangang pagpawisan. Lumaki rin si Ondoy na may nakatagong inggit. Nakikita niya ang kanyang mga kaibigan na kayang tumakbo, magbuhat ng kahoy at masayang magtawanan. Samantala, siya ay nakaupo lamang sa beranda at nagbabasa. Ang inggit na iyon ay naging galit. Nagsimula siyang isipin na ang lahat ng malulusog at malalakas ay hindi karapat-dapat maging masaya. Pakiramdam niya ay palagi siyang inaapi dahil lamang sa pagkakaiba niya. Mula roon, isinilang ang pagnanais na gumanti. Ngunit ang kanyang paghihiganti ay hindi niya ipinakita ng direkta. Itinago niya ito sa kaibuturan ng kanyang puso, naghihintay ng tamang pagkakataon upang sumabog. Ang ugali ng pagbabasa ng kasaysayan tungkol sa panlilinlang at estratehiya ay nagturo kay Ondoy ng isang bagay, ang kahinaan ay maaaring takpan ng katusuhan. Inobserbahan niya kung paano nanalo ang mga sinaunang tauhan sa digmaan hindi lamang sa pamamagitan ng espada, kundi sa pamamagitan ng talino at panlilinlang. Mula roon, naniwala siyang kaya rin niyang gawin ang parehong bagay. Kung wala siyang lakas pisikal, kaya pa rin niyang manlinlang, magplano, at sa huli ay kontrolin ang ibang tao. Ang kaisipang ito ang naging pundasyon ng mga krimen na kanyang gagawin. Ang mga araw sa baryo ng San Isidro ay puno ng katahimikan para kay Ondoy. Nakaupo siya sa beranda ng kanilang bahay na kawayan, nakatingin ng blangko sa mapulang daan ng lupa. Paminsan-minsan, binubuklat niya ang isang lumang libro, nagbabasa ng may nagniningning na mga mata. Sa labas ng bahay, naririnig ang masasayang boses ng mga batang naglalaro. Ngunit wala siyang pakialam.
Sa kanyang isipan, malayo na siya sa maliit na mundong iyon. Naisip niya ang kanyang sarili na nag-uutos, nagpapasya, at nag-aalis ng sinumang hindi niya gusto. Ang pangarap na iyon ay nagdulot ng isang manipis na ngiti sa kanyang labi. Kahit mukha siyang malungkot sa labas, walang nakapansin na ang ngiting iyon ay isang binhi ng galit na handa ng tumubo. Kung makikita siya ng mga taga-nayon, sasabihin lamang nila, si Ondoy, ang tamad na batang walang silbi. Hindi nila alam na sa likod ng katamaran na iyon ay may isang utak na patuloy na gumagana, ngunit hindi para sa mga mabubuting bagay. Kung mayroon lamang gumabay sa kanya ng tama noon, marahil ay iba ang naging landas ng kanyang buhay. Ngunit, iba ang sinasabi ng katotohanan. Patuloy niyang hinayaan ang kanyang sarili na malunod sa mga pangarap, sa inggit, at sa pagnanais na magkaroon ng kapangyarihan. At mula roon, dahan-dahang nagbukas ang isang mahabang daan patungo sa kadiliman. Isang daan na sa huli ay magdadala hindi lamang sa kanya, kundi sa dose-dosenang inosenteng tao sa bangin ng kamatayan. Noong 1974, nagbago ang buhay ng maraming pamilya sa gitnang Luzon. Nagpasya ang gobyerno na magtayo ng isang malaking dam para sa irigasyon, isang proyektong nangangailangan ng malawak na lupain. Ang baryo ng San Isidro, kung saan isinilang at lumaki si Ondoy, ay isa sa mga lugar na naapektuhan. Maraming bahay ang kailangang gibain, mga palayan ang lulubog sa tubig, at ang mga simpleng pamilya ay napilitang iwan ang kanilang lupang sinilangan. Para sa mga taga-baryo, hindi lamang ito pagkawala ng bahay, kundi pagkawala rin ng kasaysayan at mga alaala. Ang pamilya ni Ondoy ay isa sa mga kinailangang umalis. Ang kanyang amang si Mang Cardo, kahit mabigat sa kalooban, ay walang pagpipilian. Binigyan sila ng kakarampot na bayad pinsala at inilipat sa ibang lugar. Sa huli, ang maliit na pamilya ay nanirahan sa Sitio Maligaya, sa isang mas liblib na bahagi ng Sumedang, isang bagong pamayanan na tahimik pa. Medyo malayo ito sa pangunahing kalsada. Ang kanilang bahay ay itinayo ng simple, may dingding na kawayan at bubong na nipa. Mula sa labas, mukha itong marupok, mula sa loob, puno ng alikabok at halumigmig. Ngunit doon kailangang magsimula ng bagong buhay. Para kay Elena, ang kapatid ni Ondoy, ang paglipat ay isang pagkakataon. Umaasa siyang makakapagsimula ang kanilang pamilya ng mas magandang buhay. Ngunit para kay Ondoy, ang bagong baryo ay nagdagdag lamang sa kanyang kalungkutan. Siya ay 33 taong gulang na, maliit ang katawan, walang permanenteng trabaho, at tamad pa rin. Habang ang ibang mga lalaki ay abala sa paghahanap ng trabaho sa pabrika o sa bukid, si Ondoy ay mas madalas na nakaupong nag-iisip. Ang mga residente ng Sitio Maligaya na bago pa lamang siyang nakilala ay agad na nagkaroon ng impresyon na isa lamang siyang matandang binata na walang silbi. Ang bansag na iyon ay nagdagdag sa sakit ng kanyang damdamin. Ang buhay sa bagong baryo ay hindi rin madali. Tigang ang lupa, limitado ang trabaho. Ang mga tao ay kailangang magtrabaho sa mga tuyong bukirin o maging construction worker sa lungsod. Samantala, si Ondoy ay hindi kailanman nagtagal sa mabibigat na trabaho. Kung sasali siya sa isang grupo ng mga manggagawa, sandali lamang siyang tatagal at pagkatapos ay susuko. Sa isang taon, hindi man lang niya naabot ang minimum na araw ng pagtatrabaho. Lalong nangutya ang ibang mga residente. Paano nangyari na ang isang lalaking nasa hustong gulang ay hindi kayang magtrabaho ng husto? Ngunit, ang mga panunukso na iyon ang lalong nagpalayo kay Ondoy at nagtanim ng paghihiganti sa kanyang puso. Sa paglipas ng panahon, lalong naging sira-sira ang bahay ni Ondoy. Ang kubeta sa likod ng bahay ay napuno at hindi kailanman nilinis. Kumalat ang masangsang na amoy, kaya madalas magtakip ng ilong ang mga kapitbahay kapag dumadaan. Ngunit umiiling lamang sila, iniisip na ito ay dahil sa katamaran ng may-ari ng bahay. Walang gustong tumulong dahil lahat ay abala sa kanilang sariling mga gawain. Si Elena, nakasal na at nakatira sa ibang baryo, ay paminsan-minsang dumadalaw. Ngunit sa tuwing pinapayuhan niya si Ondoy, sumisimangot lamang ito. Tumanggi siyang tanggapin ang katotohanan na ang kanyang buhay ay magulo dahil sa kanyang sariling kagagawan. Sa Sitio Maligaya, lalong naging isolated si Ondoy. Wala siyang kaibigan, walang trabaho, at hindi rin nag-asawa. Lampas 30 na ang kanyang edad, ngunit wala pa ring babaeng gustong tumanggap sa kanya. Ang kanyang mukha ay itinuturing na hindi kaakit-akit,
pandak ang kanyang katawan, hindi malinaw ang kanyang trabaho, at tamad ang kanyang ugali. Lahat ng iyon ay lalong nagpagalit sa kanya sa buhay. Sa katahimikan, nagtanim siya ng galit sa mga taong itinuturing niyang mas mapalad. Naiinggit siya sa kapitbahay na nakapagtayo ng mas matibay na bahay, naiinggit sa mga binatang nakapag-asawa at nagkaanak. Ang inggit na iyon ay lalong naipon sa kanyang dibdib. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, nagsimulang makahanap si Ondoy ng isang bagay na sa tingin niya ay maaaring maging daan palabas. Ang bagong baryong ito ay liblib, malayo sa karamihan. Ang kanyang bahay ay nasa isang tahimik na sulok malapit sa isang sagingan. Hindi maraming tao ang dumadaan. Para sa isang ordinaryong tao, ang kondisyong ito ay malungkot. Ngunit para kay Ondoy, ito ay isang pagkakataon. Ang kalungkutan na iyon ay nagbigay sa kanya ng espasyo upang gawin ang anumang gusto niya nang hindi nakikita ng iba. Isang mapanganib na kaisipan ang nagsimulang tumubo. Napagtanto niya na sa lugar na ito, kung may isang dayo na darating at pagkatapos ay mawawala, walang sinuman ang mag-aalala. Ang kaisipang iyon ay nag-ugat ng malalim sa kanyang isipan. Patuloy na lumipas ang panahon, nagbago ang taon, ngunit hindi nagbago ang buhay ni Ondoy. Siya pa rin ang maliit na lalaking tamad, mag-isa pa rin, at hiwalay pa rin sa lipunan. Ngunit, sa kaibuturan ng kanyang isipan, isang bangin ang nagbukas. Ang bangin na iyon ay naghihintay ng unang biktima na mahuhulog. Ang Sitio Maligaya, na dati ay isang tahimik na bagong pamayanan, ay dahan-dahang naging isang entablado ng trahedya. Walang sinuman ang nakakaalam na sa sira-sirang bahay ng isang binatang nagngangalang Ondoy ay isisilang ang isang madilim na kwento na magpapanginig sa mga tao sa loob ng maraming taon. Noong simula ng 1983, ang buhay sa Sitio Maligaya ay tulad ng dati. Sa umaga, ang mga tao ay nagtutungo sa bukid. Sa tanghali, maririnig ang tunog ng martilyo mula sa mga karpintero. At sa hapon, ang mga bata ay nagtatakbuhan sa daan ng lupa. Sa bahay ni Ondoy, iba ang sitwasyon. Puno na ang kubeta sa likod ng kanyang bahay. Lalong tumindi ang masangsang na amoy. Sa sobrang baho, ang mga taong dumadaan sa gilid ng kalsada ay kailangang magtakip ng ilong. Ngunit si Ondoy ay masyadong tamad para linisin ito. Para sa kanya, ang paghuhukay ng lupa at pag-aalis ng dumi ay isang hamak na trabaho. Mas gugustuhin pa niyang magbayad kaysa marumihan ang kanyang mga kamay. Isang umaga, nagpunta si Ondoy sa palengke ng bayan. Doon, maraming mga arawang manggagawa ang nagtitipon, naghihintay ng sinumang mangangailangan ng kanilang serbisyo. Sa gitna ng mga tao, nakita niya ang isang matandang magsasaka na may tapat na mukha at payat na katawan. Puti na ang kanyang buhok, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita pa rin ng sigasig sa pagtatrabaho. Lumapit si Ondoy sa kanya, nag-alok ng trabaho na linisin ang kubeta kapalit ng ilang piso. Masayang tinanggap ng matanda ang alok, nagpapasalamat na may trabaho kahit sandali lamang. Hindi niya alam na ang maliit na hakbang niya sa pagsunod kay Ondoy ay magiging huling hakbang sa kanyang buhay. Pagdating sa bahay, agad na nagtrabaho ang matandang manggagawa. Matyaga siyang naghukay kahit na ang init ng araw ay sumusunog sa kanyang likod. Tumutulo ang pawis. Nanginginig ang kanyang mga kamay sa pagod. Ngunit patuloy niyang sinikap na tapusin ang trabaho. Mula sa malayo, pinagmamasdan siya ni Ondoy ng may matalas na tingin. Habang tumatagal siyang nakatingin, lalong tumitindi ang galit sa kanyang dibdib. Naalala niyang malapit na siyang magbayad. Ang ilang piso ay tila napakabigat para sa kanya. Sa kanyang isipan, may bumulong. Hindi ba't mas madali kung hindi na kailanman babalik ang matandang iyon? Hindi ba't kung mawawala siya, hindi na kailangang magbayad at makukuha pa ang kanyang mga gamit? Ang kaisipang iyon ay mabilis lamang sa simula, ngunit lalong lumakas. Naramdaman ni Ondoy na kumakabog ang kanyang dibdib, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang kakaibang tuwa. Pumasok siya sa bahay, kinuha ang lumang asarol na karaniwan niyang ginagamit. Nanginginig ang kanyang mga kamay, hindi dahil sa pag-aalinlangan, kundi dahil sa isang sigasig na mahirap ipaliwanag. Dahan-dahan siyang lumapit sa likod ng matandang lalaki na nakayuko sa butas ng kubeta. Walang babala, walang salita, tanging isang malakas na hampas na tumama sa ulo. Nakasigaw ng bahagya ang matanda at pagkatapos ay bumagsak ang kanyang katawan.
Hindi tumigil si Ondoy. Patuloy siyang humampas hanggang sa tuluyang hindi na gumalaw ang biktima. Biglang tumahimik ang likod bahay, tanging ang hingal ni Ondoy ang maririnig. Tiningnan niya ang walang buhay na katawan at pagkatapos ay bahagyang ngumiti. Isang pakiramdam ng kasiyahan ang gumapang sa kanyang puso. Katatapos lang niyang iwasan ang pagbabayad ng sahod, at nakuha pa niya ang ilang pera at maliliit na gamit mula sa bulsa ng biktima. Hindi lamang iyon, naramdaman din niya ang kapangyarihan. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, nagawa niyang magpasya sa katapusan ng isang tao. Para sa isang ordinaryong tao, ang pakiramdam na iyon ay nakakatakot, ngunit para kay Ondoy, ito ay isang adiksyon. Naramdaman niyang mas malaki siya kaysa sa kanyang maliit na katawan. Naramdaman niyang mas makapangyarihan siya kaysa kaninuman. Nagmamadali niyang kinaladkad ang katawan ng biktima patungo sa sagingan. Hinukay ang lupa ng basta-basta, inilagay ang katawan at pagkatapos ay tinabunan na lamang. Noong gabing iyon, natulog siyang may ngiti sa labi, walang pagsisisi. Sa halip, naramdaman niyang nakahanap siya ng bagong paraan upang mabuhay. Sa tuwing may trabahong nangangailangan ng lakas, kailangan lang niyang maghanap ng manggagawa, pagtrabahuhin sandali at pagkatapos ay patayin sila. Hindi na kailangang magbayad at makakakuha pa ng karagdagang pera. Ang unang krimen na iyon ang naging pintuan na nagdala sa kanya sa isang lalong malalim na bangin. Kinabukasan, normal pa rin ang takbo ng buhay sa baryo. Walang sinuman ang nakakaalam na isang tao ang nawala sa bahay ni Ondoy. Ang matandang manggagawa ay isang dayo lamang, walang pamilya sa Sitio Maligaya. Ang kanyang pagkawala ay hindi naging malaking issue dahil inakala ng mga tao na naghanap siya ng trabaho sa ibang lugar. Si Ondoy naman ay naglakad sa palengke ng may kalmadong mukha. Tila walang nangyari. Tiningnan niya ang mga tao ng may inosenteng tingin, kaya naniwala ang lahat na hindi siya mapanganib. Ngunit sa likod ng manipis na ngiting iyon, ang dugo ng tao ay nakadikit pa rin sa kanyang isipan. Ang araw na iyon ang naging simula ng isang mahabang serye ng pagpatay. Natagpuan na ni Ondoy ang kanyang landas. Isang landas na sa tingin niya ay madali, mabilis at walang panganib. Hindi na siya natatakot o nag-aalinlangan. Sa kanyang puso, mayroon na lamang isang paniniwala, ang pagpatay ang pinakamadaling paraan upang mabuhay. At sa paniniwalang iyon, ang tahimik na Sitio Maligaya ay agad na naging isang entablado ng trahedya na hindi kailanman naisip ng sinuman. Mula nang magtagumpay ang unang pagpatay ng walang sinumang naghinala, naramdaman ni Ondoy na natagpuan na niya ang kanyang bagong landas sa buhay. Hindi na niya itinuturing ang pagpatay bilang isang kasalanan, kundi bilang isang mabilis na solusyon sa lahat ng problema. Sa tuwing may trabaho sa bahay, gaano man kaliit, ginagawa niya itong dahilan upang maghanap ng manggagawa sa palengke ng bayan. Sa kanyang inosenteng mukha at maliit na katawan, madali niyang nakuha ang tiwala ng mga tao. Akala nila ay isa lamang siyang mahirap na magsasaka na nangangailangan ng tulong. Walang sinuman ang nag-akala na ang paanyayang iyon ay isang imbitasyon patungo sa kamatayan. Ang kanyang mga biktima ay palaging mga dayo, mga manggagawa sa bukid o construction worker na galing sa labas ng baryo. Wala silang malapit na pamilya sa Sitio Maligaya, kaya kung mawala sila, walang agad na maghahanap. Alam na alam ni Ondoy ang kahinaang iyon. Mahusay siyang pumili ng target. Nag-aalok siya ng simpleng trabaho na may maliit na sahod, sapat upang maakit ang mga tao. Pagkatapos ng trabaho, hihintayin niya ang tamang pagkakataon. Karaniwan, kapag nag-iisa na ang biktima at walang kamalay-malay, hahampasin niya sila ng asarol, itak, o iba pang matigas na bagay. Hindi kailanman nagkakaroon ng malaking laban, ang kanyang maliit na katawan na mukhang mahina ay nagiging napakadelikado kapag ginabayan ng intensyong pumatay. Sa tuwing mamamatay ang isang biktima, ginagawa niya ang parehong ritual. Kinakalagkad ang katawan patungo sa sagingan, naghuhukay ng mababaw na butas, at pagkatapos ay tinatabunan. Kung maayos pa ang damit ng biktima, nilalabhan niya ito at pagkatapos ay isinusuot. Kung may pera, agad niya itong itinatago. Pinuputol pa niya ang buhok ng mga babaeng biktima upang ibenta at minsan ay kinukuha ang ilang bahagi ng katawan na itinatago niya sa isang bote. Lahat ng iyon ay ginagawa niya ng may kahinahunan na para bang isang pang-araw-araw na gawain. Habang tumatagal, lalo siyang nasasanay.
Ang takot na maaaring naramdaman niya sa simula ay tuluyan ng nawala, pinalitan ng isang pakiramdam ng kasiyahan at adiksyon sa kapangyarihan. Para kay Ondoy, bawat biktima ay hindi lamang pinagkukunan ng pera, kundi pinagkukunan din ng kasiyahan sa kalooban. Pakiramdam niya ay lalo siyang nagiging makapangyarihan sa tuwing napapasuko niya ang isang tao. Sa mata ng mundo, marahil ay nananatili siyang isang pandak at tamad na lalaki. Ngunit sa likod ng pinto ng kanyang bahay, siya ay isang munting hari na nagpapasya kung sino ang mabubuhay at sino ang mamamatay. Ang paniniwalang iyon ay nagtanim ng kayabangan sa kanyang sarili. Nagsimula siyang isipin na mas matalino siya kaysa sa iba at mas matapang pa kaysa sa batas. Para sa kanya, hanggat maingat siyang pumili ng biktima, walang sinuman ang makakatuklas sa kanyang sikreto. Ang mga taga-baryo ay hindi talaga naghinala. Patuloy na nagpakita si Ondoy bilang isang mahirap na taong namumuhay ng simple. Paminsan-minsan, nakikita siya sa tindahan, nakaupong mag-isa habang naninigarilyo ng murang sigarilyo. Walang sinuman ang nag-akala na ang damit na kanyang suot ay pag-aari noon ng isang taong nakalibing na sa likod ng kanyang bahay. Alam lamang ng mga tao na bihira siyang magtrabaho at lalong dumudumi ang kanyang bahay. Ang masangsang na amoy na minsan ay naaamoy ay itinuturing na nagmula sa basura o kubeta. Walang sinuman ang nag-isip na sa ilalim ng lupang iyon ay nakatago ang dose-dosenang katawan ng tao. Sa kalaunan, bumuo si Ondoy ng isang mas organisadong paraan. Kung kailangang ayusin ang kanyang bahay, maghahanap siya ng karpintero. Kung kailangang linisin ang kanyang sagingan, maghahanap siya ng manggagawa. Kahit sa mga simpleng gawain tulad ng pag-igib ng tubig o pagbubuhat ng kahoy, mas pinipili niyang mag-imbita ng tagalabas kaysa gawin ito ng mag-isa. Lahat dahil mayroon na siyang plano sa likod nito. Bawat trabaho ay isang pain lamang. Pagkatapos nito, hindi na niya iniisip ang sahod. Para sa kanya, ang pinakamadaling paraan ay alisin ang taong iyon magpakailanman. Si Lourdes, ang kanyang asawa, ay lalong nalubog sa impyerno. Sa tuwing may bagong biktima na dumarating, alam na niya kung ano ang mangyayari. Hindi siya nangangahas na magbabala o lumaban dahil bawat pagtanggi ay sinusuklian ng suntok at mura. Sa mga gabi na kinakaladkad ng kanyang asawa ang mga katawan, patungo sa sagingan, pinipilit siyang magdala ng gasera. Nanginginig ang kanyang mga kamay, tumutulo ang kanyang mga luha, ngunit kailangan pa ring sumunod ang kanyang mga paa. Alam niyang kung magsasalita siya, ang kanyang kapalaran ay maaaring maging katulad ng mga biktima. Ang kanyang buhay ay parang isang anino, laging sumusunod sa kagustuhan ng asawa ng walang daan palabas. Sa ganitong paraan, patuloy na dumami ang mga biktima ni Ondoy. Mula 1 naging 5, mula 5 naging 10, hanggang sa 12-dosenang. Bawat butas sa sagingan ay naging piping saksi. Ang lupa na dapat ay mataba ay naging isang mass grave. Ang mga puno ay lumago ng mayabong, na para bang sinisipsip ang mga sikretong nakatanim sa ilalim nito. Walang sinuman ang nakakaalam, walang sinuman ang naghinala. Ang sitio Maligaya ay nanatiling tahimik. Samantala, sa isang liblib na sulok, isang maliit na lalaki ang patuloy na humahabi ng isang sinulid ng krimen na lalong nagiging hindi mapigilan. Noong 1978, 4 na taon matapos lumipat ang kanyang pamilya sa Sitio Maligaya, sa wakas ay nag-asawa si Ondoy. Ang pangyayaring iyon ay medyo ikinagulat ng mga residente. Dahil sa lahat ng panahon, kilala siya bilang isang tamad na binatang mahirap makahanap ng kapareha. Ngunit, sa pamamagitan ng isang kapitbahay, ipinakilala siya sa isang babaeng nagngangalang Lourdes. Mula pagkabata, si Lourdes ay nagdusa sa isang sakit na nag-iwan ng marka habang buhay. Kalahati ng kanyang katawan ay mahina, paika-ika ang kanyang paglakad, at hindi lubos na malinaw ang kanyang isipan. Hindi siya kailanman pinansin ng ibang mga lalaki sa baryo, dahil alam nilang ang buhay kasama si Lourdes ay magiging puno ng hirap. Ngunit para kay Ondoy, ito ay isang kalamangan. Para kay Ondoy, hindi niya kailangan ng asawang maganda o matalino. Ang mahalaga ay may babae sa bahay na magluluto, maglalaba, at magsisilbi sa kanya. Tinanggap si Lourdes hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa pangangailangan. Simple lamang ang kanilang kasal, ilang kapitbahay lamang ang dumalo. Walang malaking handaan, walang kaligayahang nababanaag. Ang mga nakakita ay tumango lamang ng dahan-dahan,
pakiramdam na ang kasal na iyon ay parang dalawang taong parehong walang pagpipilian. Nagkaroon ng asawa si Ondoy, at si Lourdes naman ay nagkaroon ng tirahan kahit na kailangan niyang harapin ang isang mabigat na buhay. Ang mga araw pagkatapos ng kasal ay nagpatunay na tama ang hinala. Hindi kailanman trinato ni Ondoy ang kanyang asawa ng may pagmamahal. Ginawa si Lourdes na parang isang katulong. Inutusan siyang magsaing, maglaba, at maglinis ng bahay kahit mahina ang kanyang katawan. Kung mabagal siya, nagagalit si Ondoy at nananakit. Kung nagkakamali siya, masasakit na salita ang lumalabas sa bibig ng maliit na lalaking iyon. Sa katahimikan, umiiyak na lamang siya, walang mapupuntahan, walang makakatulong, kaya't nagpasya siyang harapin ang buhay bilang asawa ng isang lalaking may pusong bato. Ngunit ang pinaka-nakakatakot ay nang simulang pilitin si Lourdes na masangkot sa madilim na sikreto ng kanyang asawa. Noong gabing iyon, matapos bumagsak ang isang walang buhay na manggagawa sa bakuran, kinalagkad ni Ondoy ang kanyang katawan patungo sa sagingan. Sumigaw siya, tinawag ang kanyang asawa upang sumama. Nanginginig ang katawan, dinala ni Lourdes ang gasera, nagbibigay liwanag sa mga hakbang ng kanyang asawa na naghuhukay ng lupa. Malinaw niyang nakita kung paano inilibing ang isang katawan ng tao, nang walang dasal, walang seremonya, tanging malamig na lupa lamang bilang takip. Mula noong gabing iyon, ang kanyang buhay ay naging isang bangungot na walang katapusan. Alam niya ang sikreto ng kanyang asawa, ngunit hindi makalaban. Bawat paglaban ay nangangahulugan ng kamatayan. Sa tuwing may bagong biktima, laging pinipilit si Lourdes na tumulong. Kung puno ng dugo ang damit ng biktima, siya ang kailangang maglaba hanggang malinis. Kung may mga kagamitan na puno ng dumi, siya ang kailangang mag-ayos. Minsan, tinatakpan niya ang kanyang bibig upang hindi sumigaw dahil sa takot ay naninigas ang kanyang buong katawan. Palaging nagbabanta ang kanyang asawa. Kung magsasalita siya sa iba, ang kanyang katawan ay susunod sa mga biktima sa likod bahay. Sapat na ang banta na iyon upang manahimik si Lourdes. Gabi-gabi, umiiyak na lamang siya sa isang sulok ng kwarto. Naririnig ang tunog ng asarol na naghuhukay ng lupa at ang amoy ng dugo na gumagapang mula sa bakuran. Nakikita ng mga taga-baryo ang kasal nina Ondoy at Lourdes ng may awa. Itinuturing nila silang isang kakaibang mag-asawa, namumuhay ng mahirap sa isang sirasirang bahay, malayo sa kaligayahan. Ngunit walang sinuman ang nakakaalam kung gaano kadilim ang buhay sa likod ng mga dingding na kawayan. Si Lourdes, na dapat sana ay nakakatanggap ng pagmamahal, ay nabubuhay sa takot. Hindi lamang siya biktima ng karahasan sa tahanan, kundi saksi at kasangkapan din ng kanyang asawa sa pagtatago ng mga bakas ng krimen. Bawat patak ng kanyang luha ay naging piping saksi na siya rin ay isang bilanggo sa sariling tahanan. Habang tumatagal, lalong nawawala ng pag-asa si Lourdes. Wala siyang lakas upang lumaban, walang tapang upang tumakas. Nagpasya na lamang siyang magtiis, umaasang balang araw ay matatapos din ang lahat. Ngunit hindi kailanman tumigil si Ondoy. Sa katunayan, habang lumilipas ang panahon, lalong dumami ang mga biktima at lalong natrap si Lourdes sa impyernong iyon. Masyado na siyang maraming alam na sikreto. Hindi siya makatakas dahil laging nagmamasid ang kanyang asawa. Hindi rin siya makapagsalita dahil takot siyang patayin. Ang kanyang buhay ay talagang nakatali sa anino ng kanyang asawa na naging demonyo. Mula sa labas, ang maliit na bahay ni na Ondoy at Lourdes ay isang mahirap na tahanan lamang sa isang sulok ng baryo. Nakikita lamang ng mga tao ang dalawang kaawa-awang nilalang na namumuhay sa kahirapan. Ngunit mula sa loob, ang bahay na iyon ay isang impyerno. Naging saksi si Lourdes kung paano ang bawat simpleng trabaho ay nagtatapos sa dugo. Nakita niya ang mga taong pinapatay. Nakita niya ang mga katawang inililibing. Nilalabhan niya ang damit ng mga biktima at wala siyang magawa. Gabi-gabi, tahimik siyang nagdarasal na sana ay makatulog ng walang bangungot. Kahit alam niyang paggising niya kinabukasan, mauulit na naman ang bangungot. Habang tumatagal, lalong dumami ang mga biktimang nakalibing sa sagingan. Ang maliliit na butas na hinukay ni Ondoy ay hindi na sapat para paglagyan. Lalong madalas maamoy ang masangsang na amoy. Bagamat inaakala pa rin ng mga residente na nagmumula ito sa basura o kubeta, nagsimulang mabalisa si Ondoy.
Natanto niyang hindi maaaring magpatuloy sa paglilibing ng mga bangkay ng basta-basta. Isang gabi, habang nakaupo sa beranda, malalim siyang nag-isip. Kailangan niya ng isang malaking butas, sapat na malalim at malawak upang magkasya ang maraming katawan ng sabay-sabay. Ang butas na iyon ang magiging lugar kung saan niya itatago ang kanyang madilim na sikreto nang hindi na kailangang maghukay sa tuwing papatay. Makalipas ang ilang araw, nagpunta si Ondoy sa palengke ng bayan tulad ng dati. Doon, naghanap siya ng bagong manggagawa. Napako ang kanyang tingin sa isang binatang nagngangalang Nilo. Inosente pa ang kanyang mukha, puno ng pag-asa ang kanyang mga mata. Kagagaling lang niya sa probinsya, iniwan ang kanyang nayon upang maghanap ng trabaho. Lumapit si Ondoy sa kanya, nag-alok ng trabaho na maghukay ng butas sa sagingan sa dahilan na paglalagyan ng ani ng saging. Natuwa si Nilo dahil sa wakas ay may trabaho. Tinanggap niya ang alok ng walang hinala. Lalo na't mukhang napaka-inosente ni Ondoy sa kanyang maliit na katawan at mahinahong ngiti. Pagdating sa bahay, agad na nagsimulang maghukay si Nilo. Ipinakita ni Ondoy ang lugar na minarkahan niya ng puting tisa sa lupa. Kailangang bilog at sapat na malalim ang butas. Buong sigasig na nagtrabaho si Nilo. Basa na ng pawis ang kanyang katawan. Ngunit hindi siya nagreklamo. Mula sa malayo, pinagmamasdan siya ni Ondoy ng may malamig na mukha. Sa kanyang isipan, ang binatang iyon ay hindi lamang isang manggagawa, kundi ang susunod na biktima. Pagkatapos ng butas, plano ni Ondoy na patayin siya at agad na ilibing sa loob. Ngunit iba ang sinabi ng tadhana. Habang mas malalim ang kanyang hinuhukay, tumama ang asaro ni Nilo sa isang bagay na matigas. Huminto siya at inangat ang bagay na iyon. Laking gulat niya nang makita niyang hindi ito bato, kundi isang piraso ng mahabang puting buto. Tiningnan niya ito ng may nanlalaking mata at pagkatapos ay tumakbo patungo kay Ondoy, sinasabing, "Manong, tingnan niyo po ito. Mukhang buto po ng tao." Agad na namutla ang mukha ni Ondoy, malakas na kumabog ang kanyang dibdib. Alam niyang malapit nang mabunyag ang kanyang sikreto, ngunit mabilis niyang pinigilan ang sarili, sinubukang maging kalmado. Sa nanginginig na boses, sinabi niyang ang lupang iyon ay maaaring dating libingan. Kinumbinsi niya si Nilo na huwag mag-alala. Bagamat kakaiba ang paliwanag, pinili ng batang si Nilo na maniwala. Hindi na siya naghinala pa kahit na nagsimula ng kumutob ang kanyang dibdib. Natanto ni Ondoy na hindi ligtas ang sitwasyon. Kung papatayin niya si Nilo noon, masyadong malaki ang panganib. Dahil naghihintay pa ng balita ang pamilya ng binata. Nagpasya siyang pigilan ang sarili. Sa dahilan na sapat na ang trabaho para sa araw na iyon, pinauwi niya si Nilo at nangakong tatawagan siyang muli. Umalis si Nilo nang hindi namamalayan na katatapos lang niyang takasan ang kamatayan. Ang kanyang mga hakbang palayo sa bakuran na iyon ay ang mga hakbang na nagligtas sa kanyang buhay. Nanigas si Ondoy sa gilid ng butas. Nakatingin siya sa bukas na lupa na para bang nakatingin sa kanyang sariling sikreto. Natanto niyang nabigo ang kanyang plano. Ngunit, may natutunan din siya, kailangang maging mas maingat, mas tuso at mas mapili sa mga biktima. Hindi na siya maaaring basta-basta. Ang malaking butas ay iniwang hindi pa tapos habang pinaplano niya ang kanyang susunod na hakbang. Noong gabing iyon, muli siyang naupo sa beranda ng may blankong tingin. Para sa mga dumadaan, mukha siyang isang mahirap na magsasaka na nag-iisip. Ngunit sa kanyang isipan, kinakalkula niya ang mga bagong paraan upang patuloy na itago ang kanyang mga krimen. Si Nilo, nang hindi namamalayan, ay naging isa sa ilang taong nakalabas ng buhay mula sa bahay na iyon. Bumalik siya sa palengke, ipinagpatuloy ang kanyang buhay nang hindi kailanman nag-aakala na ang kanyang asarol ay nakabungkal na sa isang bahagi ng impyernong nakatago sa ilalim ng lupa ng Sitio Maligaya. Kung naghukay lamang siya ng mas marami, marahil ay mas maagang nabunyag ang malaking sikreto. Ngunit nagbigay ng ibang pagkakataon ang tadhana. Si Ondoy ay nanatiling malaya, ang sagingan ay nanatiling isang tahimik na libingan, at ang bilang ng mga biktima ay patuloy pang daragdagan. Ang Sitio Maligaya ay nanatiling tahimik sa ibabaw, ngunit sa ilalim ng lupa nito, patuloy na naipon ang trahedya. Samantala sa Sitio Maligaya, patuloy na dinudugtungan ni Ondoy ang kanyang madugong landas. Sa himpilan ng pulisya sa Sumedang, nagsimula ng lumitaw ang pagkabahala.
Si Major Reyes, ang hepe ng investigasyon na kilala sa kanyang pagiging metikuloso at may karanasan, ay napansin ang dumaraming mga folder sa kanyang mesa. Ang mga ulat ng mga nawawalang tao ay biglang tumaas sa loob ng huling 3 taon. Sa simula, 1 o 2 lamang ang bilang, hindi gaanong nakakuha ng pansin. Ngunit habang tumatagal, patuloy itong dumami at umabot na sa 12-dosenang. Ang nakapag-udyok sa hinala ni Major Reyes ay ang halos magkakatulad na pattern ng pagkawala ng mga biktima. Lahat sila ay mga lalaking nasa produktibong edad. Karamihan ay mga manggagawa sa bukid o construction worker. Karamihan sa kanila ay huling nakita sa palengke ng bayan o sa terminal, mga lugar kung saan karaniwang naghahanap ng arawang trabaho ang mga tao. Walang tala na nag-iwan sila ng mensahe sa kanilang pamilya. Wala ring mga palatandaan na nagpunta sila sa ibang lugar upang makipagsapalaran. Tila bigla na lamang silang nawala na parang kinain ng lupa. Para sa isang investigador, ang ganitong pattern ay hindi isang pagkakataon. Naniniwala si Major Reyes na may malaking bagay na nagtatago sa likod ng lahat ng ito. Sa isang panloob na pulong, ipinakita ni Major Reyes ang kanyang mga natuklasan sa kanyang mga tauhan. Sinabi niya ng may seryosong tono, hindi ito ordinaryong kaso ng pagkawala. May isang taong sadyang pinupuntirya ang mga manggagawang ito. Malamang nagawa ito ng isang sindikato. Tumango ang kanyang mga tauhan. Noong panahong iyon, madalas marinig ang mga kaso ng human trafficking. Maraming mahihirap na manggagawa ang pinapangakuan ng trabaho sa ibang probinsya o maging sa ibang bansa at pagkatapos ay ibebenta sa mga plantasyon o iligal na lugar ng trabaho. Ang teoryang iyon ay tila makatwiran, lalo na't hindi kalayuan ang sumedang sa mga hangganan ng mga probinsya. Ang investigasyon ay itinutok doon. Sinimula ng mga pulis na imbestigahan ang mga taong kilala bilang mga illegal recruiter. Pinuntahan nila ang mga terminal, palengke, at mga lugar kung saan karaniwang nagtitipon ang mga manggagawa. May ilang mga opisyal pa nga na nagpanggap bilang mga arawang manggagawa upang makakalap ng impormasyon. Ngunit makalipas ang ilang linggo, wala pa ring resulta. Walang malaking sindikato na napatunayang nag-ooperate. May ilang mga recruiter na nahuli dahil sa panloloko sa mga manggagawa, ngunit walang kaugnayan sa pagkawala ng 12-dosenang tao. Nagsimulang makaramdam si Major Reyes ng isang bagay na kakaiba. Tumayo siya sa harap ng isang malaking pisara na may mga larawan ng mga biktima. Ang mga mukha ng mga batang manggagawa, mga simpleng ama, lahat ay nakatingin ng blanko mula sa mga papel. Nag-isip ng malalim si Major Reyes. Kung totoo ngang dinala sila ng isang sindikato, tiyak na may bakas. May mga saksi na nakakita sa kanila na sumakay ng sasakyan. Ngunit ang mga ulat ay laging pareho, huling nakita kasama ang isang dayo na nag-alok ng trabaho at pagkatapos ay nawala. Walang sinuman ang nakakaalam kung saan sila dinala. Tila may isang black hole na lumalamon ng mga tao nang walang iniiwang bakas. Sa kabilang banda, nagsimulang mabalisa ang komunidad. Ang balita tungkol sa mga nawawalang tao ay patuloy na kumakalat sa pamamagitan ng bibig. Ang mga dayo na karaniwang pumupunta sa palengke upang maghanap ng trabaho ay nagsimulang matakot. Nagbabalaan sila sa isa't isa na mag-ingat sa mga alok na trabaho mula sa mga hindi kilalang tao. Ngunit kahit gaano kalaki ang takot, walang sinuman ang makapagturo kung sino talaga ang may gawa. Si Ondoy, sa kanyang maliit na katawan at inosenteng mukha, ay patuloy na malayang gumagala. Walang sinuman, kahit ang mga pulis, ang naghinala sa kanya. Para kay Major Reyes, ang kabiguang mahanap ang sindikato ay naging isang mabigat na pasanin. Alam niyang habang mas matagal siyang naghahanap sa maling direksyon, mas maraming biktima ang madaragdag. Ngunit wala pa siyang sapat na dahilan upang akusahan ang isang partikular na tao. Bawat ulat ng nawawalang tao ay sinisiyasat. Bawat saksi ay kinukunan ng pahayag, ngunit laging walang resulta. Ang mga gabi sa himpilan ng pulisya ay lalong humahaba. Madalas umupo si Major Reyes ng mag-isa, nakatingin sa mga folder, sinusubukang hanapin ang isang pattern na nakaligtaan niya. Sa labas, bahagyang tumatawa si Ondoy sa kanyang sarili. Pakiramdam niya ay ligtas siya. Habang abala ang mga pulis sa paghahabol sa isang anino ng sindikato na hindi naman umiiral, patuloy niyang isinasagawa ang kanyang mga gawain. Patuloy na dumarating ang mga manggagawa,
tinatanggap ang maliliit na alok na trabaho sa kanyang bahay at pagkatapos ay hindi na bumabalik. Dumami ang mga biktima. Ang lupa sa sagingan ay lalong napuno ng mga walang buhay na katawan. Ang Sitio Maligaya ay nanatiling tahimik. Ngunit sa likod ng katahimikan na iyon, patuloy ang trahedya. Hindi pa man alam ni Major Reyes kung sino ang may gawa, ngunit nararamdaman na niyang may isang bagay na mas madilim kaysa sa human trafficking lamang. Sa kanyang puso, nangako siyang hindi siya titigil hanggat hindi niya natatagpuan ang sagot. Bagamat mahaba pa ang investigasyon, naniniwala siyang balang araw ay mabubuksan din ang tabing. Dahil gaano man kalaki ang krimen na sinusubukang itago, sa huli ay lalabas din ang katotohanan. Lumipas ang mga buwan, ngunit ang investigasyong pinamumunuan ni Major Reyes ay hindi pa rin nagpapakita ng makabuluhang resulta. Naniniwala pa rin ang mga investigador na ang lahat ng nawawalang tao ay biktima ng isang sindikato ng human trafficking. Nagsagawa sila ng mga operasyon sa iba't ibang lugar, ni-raid ang mga illegal recruiter, at isinara pa ang mga daanang daga na madalas gamitin ng mga smuggler. Ngunit lahat ng pagsisikap na iyon ay hindi nakahanap ng bakas ng mga manggagawang nawala. Bawat bagong ulat na dumarating ay nagdaragdag lamang sa bigat ng isipan ni Major Reyes. Ang mga bagong mukha ay patuloy na idinidikit sa puting pisara sa kanyang opisina, na para bang nakatingin sa kanya ng malamig at pinagtatawanan ang kawalan ng kakayahan ng mga otoridad. Sa mga baryo sa paligid ng Sumedang, lalong lumaki ang pagkabahala. Ang mga binatang karaniwang naghahanap ng trabaho sa palengke ay nagsimulang mag-alala. Nagbilinan sila na huwag basta-basta magtiwala sa mga alok mula sa mga dayo. Ngunit, hindi nagbibigay ng maraming pagpipilian ang katotohanan ng buhay. Ang maliit na lupain ay hindi sapat na ani, at ang pagiging arawang manggagawa ay nananatiling tanging paraan upang mabuhay. Kaya kahit takot, nagpupunta pa rin sila, umaasang makauwi na may dalang ilang piso. Sa kasamaang palad, ilan sa kanila ay hindi na nakabalik. Ang mga mahihirap na pamilya ay nabubuhay sa pagkabalisa. May isang ina na naghihintay sa kanyang anak na nagpunta sa ibang lugar, ngunit ilang buwan na ang lumipas ay wala pa ring balita. May isang asawa na naghihintay sa kanyang asawang nagpaalam na maghanap ng trabaho, ngunit hindi na umuwi. Hindi natutuyo ang kanilang mga luha, naghihintay na lamang sa harap ng kanilang mga bahay na kawayan. Nagpupunta sila sa himpilan ng pulisya, nagre-report, umaasa sa isang himala. Ngunit ang sagot na naririnig nila ay laging pareho, patuloy pa rin ang investigasyon. Ang maliit na pag-asang iyon ay unti-unting naging kawalan ng pag-asa. Samantala, si Ondoy ay patuloy na malayang gumagala. Siya ay parang isang anino na hindi nakikita. Ngunit nasa gitna siya nila. Maliit ang kanyang katawan. Mabagal ang kanyang paglakad, mahina ang kanyang boses. Walang sinuman ang nag-akala na ang lalaking iyon ang sanhi ng pagkawala ng dose-dose ng buhay. Gabi-gabi, kinakaladkad niya ang mga katawan ng biktima patungo sa sagingan, tinatabunan ng lupa, at pagkatapos ay ipinagpapatuloy ang buhay na parang walang nangyari. Habang tumatagal, naramdaman niyang hindi siya kayang abutin ng batas. Abala ang mga pulis sa paghahabol sa isang anino ng sindikato na hindi naman umiiral. Samantala, siya ay nakaupo ng tahimik sa kanyang sirasirang bahay. Lalong naging balisa si Major Reyes. Sa tuwing tinitingnan niya ang pisara na may dose-dose ng larawan ng mga biktima, bumibigat ang kanyang puso. Alam niyang may mali sa direksyon ng investigasyon, ngunit kung walang bagong ebidensya, hindi niya maaaring baguhin ang hinala. Nagsimula nang mapagod ang kanyang mga tauhan. May ilan pa ngang nag-isip na ang mga manggagawang iyon ay talagang nagpunta sa ibang lugar. Tiningnan sila ni Major Reyes ng matalim at iginiit na hindi ito isang pagkakataon. May isang taong sadyang pinupuntirya ang mga manggagawang iyon. Ang kanyang mga salita ay sinabi ng may buong paniniwala. Kahit sa kanyang puso ay hindi pa niya natatagpuan ang daan palabas. Sa Sitio Maligaya mismo, nagsimula ng marinig ang mga bulungan. Nagtataka ang mga residente dahil madalas magdala si Ondoy ng mga dayo sa kanyang bahay. Ngunit ang mga taong iyon ay hindi na muling nakikitang lumabas. Ngunit dahil walang ebidensya at walang nangangahas na mag-akusa, ang hinala ay nanatili lamang sa kanilang mga isipan. Ilan sa mga kapitbahay ay piniling lumayo. Hindi nila matiis ang masangsang na amoy mula sa bahay na iyon at hindi komportable.
Sa tuwing dumadaan sila sa kanyang sagingan, ngunit mas pinili nilang manahimik, takot na mapagbintangang nakikialam. Dahan-dahang bumalot ang takot sa mga manggagawa. Sa tuwing may nawawala, mabilis na kumakalat ang balita. Nagsimulang magbilinan ang mga tao na huwag basta-basta sumama sa mga taong nag-aalok ng trabaho. Ngunit, mas malakas pa rin ang pangangailangan kaysa sa takot. Ang gutom na tiyan ay hindi maaaring ipagpaliban. Ang 1,000 piso ay sapat na upang ipikit nila ang kanilang mga mata at tanggapin ang alok. Alam na alam ni Ondoy ang kahinaang iyon. Patuloy niya itong sinasamantala. Para sa kanya, habang mas maraming nawawala, mas malaki ang kasiyahang nakukuha niya. Pakiramdam niya ay lalo siyang hindi naaabot. Sa himpilan ng pulisya, madalas umupo si Major Reyes ng mag-isa hanggang hating gabi. Ang malamlam na ilaw ay nagbibigay liwanag sa mga folder sa kanyang mesa. Sa katahimikan, pinag-iisipan niya ang mga mukha ng mga pamilya na umiiyak na humihingi ng katarungan. Alam niyang kung magpapatuloy ang kawalan ng resulta ng investigasyon, may susunod na biktima. Ang moral na pasanin na iyon ay bumabagabag sa kanya araw-araw. Ngunit, patuloy siyang naniniwala na balang araw ay mabubunyag din ang katotohanan. Gaano man kalaki ang krimen na sinusubukang itago, sa huli ay lalabas din ang katotohanan. Hanggang sa dumating ang panahong iyon, si Ondoy ay malaya pa ring gumagala. Ang Sitio Maligaya ay mukhang tahimik sa ibabaw. Ngunit sa ilalim ng lupa nito, dose-dosenang katawan ang natutulog na sa kadiliman, at ang bilang na iyon ay patuloy na dumaragdag, isa-isa, na parang walang sinuman ang makakapigil. Noong simula ng 1,985, muling naging abala ang palengke ng bayan sa mga manggagawang naghahanap ng trabaho. Kabilang sa kanila ang isang binatang nagngangalang Junjun. Kilala siya bilang isang mabait, masipag, at tapat na anak. Noong araw na iyon, kasama niya ang ilang kaibigan, umaasang may magbabayad sa kanilang serbisyo. Dala niya ang isang resibo ng bigas mula sa gobyerno para sa mga mahihirap na pamilya. Plano niyang pagkatapos magtrabaho ay dadaan siya sa bodega ng bigas ng baryo upang ipapalit ang resibo. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha, iniisip ang kaligayahan ng kanyang ina kapag nakita niyang puno ng bigas ang kanilang kusina. Ngunit iba ang sinabi ng kapalaran. Dumating si Ondoy sa palengke na may malinaw na layunin. Matalas ang kanyang mga mata sa paghahanap ng target. Napako ang kanyang tingin kay Junjun na nag-iisa na lamang matapos mauna ng kunin ng iba ang kanyang mga kaibigan. Sa mahinang ngunit mapanghikayat na boses, inalok ni Ondoy si Junjun ng isang simpleng trabaho na maghukay ng lupa sa kanyang bahay. Masayang tinanggap ni Junjun ang alok. Hindi niya alam na ang kanyang pagsunod kay Ondoy ay magiging huling paglalakbay sa kanyang buhay. Pagdating sa sira-sirang bahay sa isang sulok ng Sitio Maligaya, medyo nagtaka si Junjun sa marumi at mabahong kalagayan. Ngunit hindi niya ito gaanong pinansin. Agad siyang nagtrabaho ng masipag, naghuhukay ng lupa ayon sa utos ni Ondoy. Pagkatapos ng trabaho, umupo siya sandali upang punasan ang pawis. Sa sandaling iyon, lumapit si Ondoy mula sa likuran. Walang ingay, walang babala, inihampas niya ang asarol sa ulo ni Junjun. Agad na bumagsak ang binata. Ipinagpatuloy ni Ondoy ang ilang panghampas hanggang sa tuluyang hindi na gumalaw ang katawan ni Junjun. Kinalagkad ang katawan ng biktima sa isang sulok ng bahay, tinakpan ng dayami, naghihintay ng gabi upang ilibing sa sagingan. Samantala, hinalughog ni Ondoy ang bulsa ni Junjun at natagpuan ang ilang lumang pera. Ngunit ang nagpaningning sa kanyang mga mata ay ang isang resibo ng bigas. Tiningnan niya ito ng may kasakiman. Sa kanyang isipan, ang maliit na resibo ay isang malaking yaman. Alam niyang maaari itong ipapalit ng bigas sa bodega ng baryo. Kahit may kaunting pag-aalala, mas malakas ang kanyang kasakiman. Naniniwala siyang makakapagsinungaling siya kung tatanungin. Makalipas ang ilang araw, nagpunta si Ondoy sa bodega ng bigas dala ang resibo. Tinanggap ng tagapamahala na si Aling Mercy ang resibo at binasa ang pangalan. Nagtaka siya dahil ang resibo ay nakapangalan kay Junjun, isang binatang kilala niyang mabait. Tinanong niya kung bakit si Ondoy ang nagpapalit nito. Sa mukhang nagkukunwaring galit, sinagot ni Ondoy na may utang si Junjun at ang resibo ay ibinigay bilang bayad.
Naging kapanipaniwala ang sagot kaya't ibinigay ni Aling Mercy ang bigas ng walang maraming tanong. Umuwi si Ondoy na may kasiyahan sa puso, pakiramdam na muli siyang nagtagumpay sa panlilinlang. Ngunit ang kanyang katapangan na iyon ang naging simula ng kanyang pagbagsak. Ilang araw matapos mawala si Junjun, hinanap siya ng kanyang pamilya kung saan-saan. Naalala nilang dala ni Junjun ang resibo ng bigas. Nagpunta sila sa bodega ng baryo at tinanong kung naipalit na ang resibo. Mula sa paliwanag ni Aling Mercy, nabunyag na isang pandak, payat na lalaki na may tuso na mukha ang nagpalit ng resibo. Ang deskripsyon na iyon ay agad na nagpaalala sa kanila kay Ondoy, ang kakaibang taong nakatira sa isang sulok ng baryo. Lalong lumakas ang hinala ng may isa pang pamilya na nawalan din ng miyembro at naalala nilang huli itong nakita kasama si Ondoy. Dahan-dahang nabuo ang mga piraso ng puzzle. Si Ondoy, na matagal nang itinuturing na isang tamad na lalaki lamang, ay may malaking sikreto. Sinimulan siyang pag-usapan ng mga residente ng palihim. May nagsasabing madalas siyang magdala ng mga manggagawa sa kanyang bahay, ngunit hindi na muling nakikitang lumabas. Mayroon ding nagsasabing hindi normal ang masangsang na amoy mula sa kanyang sagingan. Lahat ng hinala ay tumuturo sa iisang pangalan, Ondoy. Ang mga sumunod na araw ay naging mabigat para sa maliit na lalaking iyon. Naglalakad pa rin siya sa palengke ng may inosenteng mukha, ngunit may ilang mga mata na nagsimulang sumunod sa kanya. Hindi niya alam na ang kanyang pagpunta sa bodega ng bigas dala ang resibo ni Junjun ay naging isang malaking pagkakamali. Ang kanyang kasakiman na hindi nasiyahan sa pera lamang, kundi gusto rin ng bigas, ang siyang nagpahamak sa kanya. Ang inaakala niyang maliit na pakinabang ay naging isang sinulid na nag-ugnay sa lahat ng kaso ng pagkawala. Sa Sitio Maligaya, ang mga bulungan ay naging malakas na usapan. Nagsimulang maniwala ang mga tao na may isang kakilakilabot na nangyayari sa sira-sirang bahay na iyon. At sa parehong oras, hindi na nahimik ang pamilya ni Junjun. Nagpasya silang mag-report at humingi ng kasagutan. Ang malaking bagyo na iayanig sa buhay ni Ondoy ay papalapit na. Sa wakas ay umabot sa sukdulan ang hinala kay Ondoy. Ang pamilya ni Junjun at ilang iba pang pamilya na nawalan ng miyembro ay nagsimulang magtulungan. Natuklasan nila ang parehong pattern sa pagkawala ng mga manggagawa at bawat bakas ay tumuturo sa sira-sirang bahay ni Ondoy sa isang sulok ng Sitio Maligaya. Maingat nilang sinubaybayan ang mga kilos ni Ondoy at itinala ang bawat gawain niya. Habang tumatagal, lalong lumakas ang mga ebidensyang nakita at mga kwento ng mga saksi na nagpapatibay sa kanilang hinala. Isang umaga, nag-report ang mga pamilya ng biktima sa himpilan ng pulisya. Ipinaliwanag nila na si Ondoy, ang maliit at mukhang inosenteng lalaki, ang huling taong nakita kasama ang kanilang nawawalang miyembro ng pamilya. Seryosong tinanggap ng mga opisyal ang ulat, lalo na si Major Reyes na matagal nang nakakaramdam na may isang bagay na hindi pangkaraniwan. Agad niyang inutusan ang mga investigador na siya sa atin ng husto ang bahay at sagingan ni Ondoy. Ipinadala ang isang grupo ng mga investigador na binubuo ng mga pulis, forensic expert, at mga asong pulis sa bahay ni Ondoy. Dumating sila bago pa man ganap na sumikat ang araw. Ang sira-sirang bahay ay mukhang tulad ng dati, marumi at mabaho. Ngunit, mula pa lamang sa labas, naamoy na ng mga opisyal ang isang hindi pangkaraniwang amoy na iba sa ordinaryong basura. Bahagyang nakaumbok ang lupa sa paligid ng bahay, na para bang may isang bagay na nakatago sa ilalim. Si Ondoy mismo ay mukhang kalmado, mabagal na naglalakad sa bakuran, hindi na mamalayan ang bagyong paparating sa kanya. Nagsimula ang pagsisiyasat sa loob ng bahay. Ang masikip at puno ng dayami at mga gamit na nakatambak na silid ay nagpahirap sa grupo. Hindi nagtagal, natagpuan ng mga forensic expert ang dalawang bangkay na nagsisimula ng mabulok, nakatago sa ilalim ng isang tumpok ng dayami. Ang mga katawang iyon ay kay Junjun at isa pang binatang hindi pa kilala. Nagulat ang lahat sa natuklasan. Nanatiling kalmado si Ondoy, ngunit agad na namutla ang kanyang mukha. Natanto niyang hindi na kayang takpan ng kanyang mga kasinungalingan at panlilinlang ang katotohanan. Mula sa impormasyong ibinigay ni Lourdes, ang mahina at takot na asawa ni Ondoy, sinimulan silang gabayan ng mga opisyal patungo sa sagingan sa likod ng bahay. Ipinakita ni Lourdes ang isang lugar kung saan hinukay ang isang malaking butas at tinakpan ng lupa.
Gamit ang asarol at pala, sinimula ng mga investigador na buksan ang lupa. Isa-isang binungkal ang mga patong ng lupa at isang kakilakilabot na tanawin ang lumitaw. Dose-dose ng katawan ng tao ang maayos na nakasalansan, pinaghihiwalay ng mga dahon ng saging at manipis na lupa na bumuo ng isang natural na mummification dahil sa kondisyon ng lupa. Mas malaki pa pala ang butas kaysa sa inaasahan. Nagbilang ang mga opisyal at natagpuan ang 36 na bangkay sa pangunahing butas. Pagkatapos ay natagpuan nila ang 2 pang karagdagang butas. Ang isang butas ay naglalaman ng 8 bangkay, ang isa naman ay 2. Dagdag pa ang 2 bangkay sa bahay. Ang kabuang bilang ng mga biktimang natagpuan sa bahay ni Ondoy ay umabot sa 48. Natahimik ang lahat ng opisyal at pamilya ng mga biktima, hindi makapaniwala sa kanilang nakita. Ang tahimik na Sitio Maligaya ay nagtatago pala ng isang napakalaking mass grave. Ang pangyayaring iyon ay agad na naging pangunahing balita. Inaresto si Ondoy at sinelyuhan ang lahat ng kanyang bahay at sagingan. Nagtrabaho ang mga investigador araw at gabi upang kilalanin ang lahat ng biktima. Ang masangsang na amoy at ang tanawin ng mga nakatambak na bangkay ay nagdulot ng pagduduwal sa ilang opisyal, ngunit kailangan pa rin nilang tapusin ang kanilang tungkulin. Ang karaniwang simpleng gawain ay naging isang bangungot para sa sinumang naroroon. Samantala, si Ondoy ay nanatiling may manipis na ngiti sa likod ng kanyang pekeng kahinahunan. Alam niyang sa wakas ay nabunyag na ang kanyang sikreto. Ngunit para sa mga pamilya ng biktima at mga residente ng baryo, ang pagkakatuklas na iyon ay isang kaluwagan at kasabay na pighati. 48 buhay na nawala, ang pagdurusa ng mga pamilya, at ang takot ng komunidad ay sa wakas ay nasagot. Ang mass grave na iyon ay naging simbolo ng lagim na ginawa ng isang maliit na lalaking mukhang hindi mapanganib sa loob ng maraming taon. Sinimulan ng mga forensic expert ang proseso ng pagkakakilanlan ng maingat. Lahat ng bangkay ay sinuri, itinala ang maliliit na detalye, at bawat biktima ay itinala. Ang Sitio Maligaya ay nagbago mula sa isang tahimik na lugar tungo sa sentro ng pinakamalaking investigasyon sa krimen sa rehiyon. Lahat na naroroon ay nakaramdam ng isang halo ng takot, pangingilabot, at kaluwagan dahil sa wakas ay nahuli na ang may gawa. Ang mass grave sa sagingan ay naging isang tunay na patunay kung paano ang kasamaang matagal na pinabayaan ay maaaring maging isang trahedyang hindi may larawan. Matapos matuklasan ang mass grave, mabilis na umusad ang proseso ng batas laban kay Ondoy at Lourdes. Kinumpleto ng mga investigador ang lahat ng ebidensya, kasama na ang pahayag ni Lourdes na, bagamat limitado, ay naging susi sa pagbubunyag ng lahat ng krimen. Ginanap ang paglilitis sa korte ng Sumedang. Puno ang korte ng mga pamilya ng biktima, mga pulis, at mga residente ng baryo na gustong masaksihan ang katapusan ng mahabang trahedya na yumanig sa Sitio Maligaya at sa mga karatig lugar. Pinanatili ni Ondoy ang kanyang malamig na kilos. Mukha siyang walang kasalanan sa sarili niyang mga mata, kahit na ang bawat matang nakatingin sa kanya ay puno ng galit at takot. Samantala, si Lourdes, payat at mahina ang katawan, ay nakaupo na may maputlang mukha, hindi nangangahas na tumingin sa sinuman. Sila ang mag-asawang matagal nang nabuhay sa isang mundong iba sa lipunan, isang mundong puno lamang ng karahasan, takot at panlilinlang. Sinimulang basahin ng hukom ang mga sakdal. Isa-isang inilarawan ang lahat ng ginawa ni Ondoy, ang pagpatay sa 48 katao, mutilasyon, pananakit sa sariling asawa, at pag-abuso sa tiwala ng komunidad. Natahimik ang korte dahil sa mga saksi at ebidensyang ipinakita. Walang sinuman ang makakatutol sa mga katotohanan. Lahat ng ebidensya ay tumuturo sa iisang konklusyon, si Ondoy ay hindi lamang isang serial killer, kundi isang simbolo ng kasamaan na isinilang mula sa maling pagpili sa buhay mula pagkabata. Matapos ang isang mahabang proseso, ibinaba ng korte ang hatol. Si Ondoy at Lourdes ay idineklarang maisala sa lahat ng sakdal. Pareho silang hinatulan ng parusang kamatayan. Ang desisyon ay sinalubong ng magkahalong reaksyon. Nakaramdam ng kaluwagan ang mga pamilya ng biktima dahil sa wakas ay nakamit na ng may gawa ang nararapat na parusa. Ngunit sa kabilang banda, marami ang naawa kay Lourdes na, bagamat sangkot, ay nabuhay din sa takot at karahasan ng sariling asawa. Sa paliwanag ng hukom, sinabi na ang krimen ni Ondoy ay hindi lamang dahil sa masamang intensyon,
kundi dahil din sa paraan ng pamumuhay na nabuo mula pagkabata. Labis siyang pinalayaw ng kanyang ama, hindi tinuruang magtrabaho ng husto, laging binibigyan ng lahat ng walang pagsisikap, at pinabayaan na mapag-isa ng walang tamang gabay sa moralidad. Ang paraang ito ay bumuo ng isang karakter na tamad, sakim, at malupit. Ang kanyang krimen ay lumago mula sa kombinasyon ng katamaran, inggit, at pagkakataon na nasa kanyang paligid. Ang aral na maaaring makuha mula sa trahedyang ito ay napakahalaga. Una, ang selos, katamaran, at kasakiman na pinabayaan ay maaaring lumago at maging isang pagkilos na sumisira sa iba. Pangalawa, ang paraan ng pagpapalaki ng mga magulang sa kanilang mga anak ay may malaking epekto sa pag-unlad ng karakter. Ang pagmamahal na walang hanggan na hindi sinasamahan ng gabay at responsibilidad ay maaaring magtanim ng isang makasarili at mapanganib na ugali. Pangatlo, kailangang maging mapagmatsyag ang lipunan sa mga taong mukhang mahina o naiiba dahil ang panlabas na anyo ay hindi laging sumasalamin sa konsensya. Para sa mga residente ng Sitio Maligaya, ang kwento ni Ondoy ay naging isang babala. Ang baryo na dating tahimik at payapa ay nagtatago na ngayon ng isang mapait na alaala tungkol sa 48 buhay na kinuha. Ngunit sa parehong oras, natutunan nila ang kahalagahan ng pagtutulungan, pagiging mapagmatsyag, at pag-aalaga sa mga kapitbahay. Dahil sa pagtitiyaga ng mga pamilya ng biktima at ng pulisya, sa wakas ay nabunyag ang trahedyang ito. Hinarap ni Ondoy at Lourdes ang kanilang huling mga araw sa bilangguan. Nanatiling malamig ang tingin ni Ondoy. Ngunit, may isang bahagyang pagsisisi na nakatago nang makita niya ang listahan ng mga ari-arian na kinuha niya sa mga biktima. Lahat ng iyon ay hindi katumbas ng mga buhay na nawala. Natanto niyang ang kanyang kasakiman at maliit na pag-iimbot na nagsimula sa pagtanggi na magbayad ng sahod sa isang manggagawa ay naglubog sa kanya sa isang hindi mailarawang bangin ng krimen. Si Lourdes, na dati ay isang biktima lamang na natrap, ay humarap na ngayon sa isang mapait na katotohanan dahil sa kanyang kawalan ng kakayahang masangkot sa kalupitan ng kanyang asawa. Nag-iwan ng malalim na aral ang kwentong ito, ang kahinaan ng tao na pinabayaan, ang makasariling ugali na pinabayaang lumago, at ang masamang pagkakataon na lumitaw ay maaaring magbunga ng isang malaking sakuna. Si Ondoy ay naging isang tunay na halimbawa kung paano maaaring mabuo ang krimen mula sa kombinasyon ng maling ugali at maling pagkakataon. Samantala, ang mga inosenteng biktima ay naging isang paalala na ang pagkakamali ng isang tao ay maaaring kumitil sa buhay ng maraming iba pa. Para sa ating lahat, ang kwento ni Ondoy ay isang paalala tungkol sa responsibilidad ng mga magulang, ang pagiging mapagmatsyag ng lipunan, at ang kahalagahan ng paggabay sa mga kabataan ng may pagmamahal na sinasamahan ng gabay at disiplina. Ang 48 buhay na nawala ay isang trahedya. Ngunit ang kwentong ito ay nananatiling isang napakahalagang aral tungkol sa tao, pagpili, at ang mga kahihinatnan ng kasamaang pinabayaang lumago. Sa huli, tumayo ang mga residente ng Sitio Maligaya malapit sa sagingan na dating isang nakatagong libingan. Inalala nila ang mga biktima ng may dasal at pag-asang hindi na muling mangyayari ang katulad na trahedya. Pinatunayan